pinatulog si Alpha ng isang Malagir third na suntok at Queen Coney ang hero sa chapter na ito. Kung bakit? Pag-usapan natin yan sa One Piece Manga chapter 1101 na may title na Dear Bonnie. Tara mag-anime tayo. Nagsimula ang chapter na to 3 years ago sa Mount Kulobo sa Goa Kingdom sa East Blue. Habang nasa barko si Kuma, may nakita siyang paa na nag-stretch galing sa kagubatan at nag-teleport siya sa malapit. Si Luffy pala na nag-e-ensayo ng kanyang Gom Axe attack. Habang inoobserbahan ni Kuma ng pasekreto si Luffy, naalala niya ang pag-uusap nila ni Dragon. Short flashback tayo. Napansin ni Kuma na familiar si Dragon sa Goa Kingdom at noong nilibot ni Kuma ang lugar, may nakita siyang isang village sa labas ng bayan at napansin niya ang isang bata doon. Tumalikod si Dragon at naging seryoso. Sabi ni Dragon na wag itong pag-usapan kasi pwede niyang patayin si Dragon dahil dito. Kinlaro ni Kuma kung ano ang ibig sabihin ni Dragon. Sabi ni Dragon na ang weak spot ng mga magulang ay ang kanilang anak. Naintindihan naman ito ni Kuma. Nagsorry si Kuma at kakalimutan na daw niya ang mga nakita niya. Balik tayo sa present flashback. Sa lakas ng Gom Axe attack ni Luffy, napabilib niya si Kuma. Gagamitin daw ni Luffy ang atake na ito para protektahan ang kanyang crew. Ito nga yung finishing attack na ginamit ni Luffy kay Arlong. Sobra naman ang takot ng dalawang hayop sa likod. Huwag dong mag-alala kasi hindi kumakain si Luffy ng mga mahihina. Sa panahong ito, 16 years old na si Luffy. Biglang tumunog ang Denden Mushi ni Kuma at matik nag-teleport kaagad ito. Napansin din kaagad kasi ito ni Luffy. Pero paglingon niya, wala na si Kuma. Sa moment na iyon, kinilabutan daw si Luffy. Baka may malakas na kalaban pa daw sa paligid na papatumbahin niya bago siya maglalayag. So yun na nga, tinawagan si Kuma para i-rescue ang isang merchant ship. Pagdating ng barko ni Kuma ay nakatakas na ang mga pirata at may mga nasaktan na kailangang dalhin sa hospital. Pero naabutan pa din nila Kuma ang mga pirata at napasuko ang mga ito. Habang naglalakbay si Kuma, nagsusulat ito kay Bonnie na maraming magagandang lugar sa mundo na hindi makikita sa mga pictures at libro. And hopefully makikita ito ni Bonnie ng personal. Punta naman tayo sa Sorbet Kingdom. Super excited si Bonnie sa mga sulat ni Daddy Kuma pero walang dumarating. Sabi ni Gyugyu baka busy lang daw si Kuma o nalito lang ang news na ibon. Sabi ni Queen Coney na it takes time para makarating ang mga sulat at magiging okay ang lahat sooner or later. Sa labas naman, naabutan ni Alpha ang news na ibon na may dalang newspaper at sulat ni Kuma para kay Bonnie. Pinadala ni Alpha ang newspaper sa simbahan. Akala ni Bonnie sulat na ni Daddy Kuma pero newspaper lang pala. At dahil doon nalungkot si Bonnie. Marami pang mga sulat ang natatanggap ni Alpha galing kay Kuma. Makikita natin dito na naiiyak si Alpha kasi binabasa pala niya ang mga sulat ni Kuma. Pero ang lahat ng sulat ni Kuma ay pinupunit niya. Hindi ko alam kung utos ba ito ng world government o personal na desisyon lang ni Alpha. Sa next panel makikita nating sobrang bored na si Bonnie at naghamon ito ng sparring kay Gyugyu. Pero nag-offer si Gyugyu na maglaro na lang sila ng Jenga at iyon natuloy pa rin ang sparring. Bogbog na naman si Gyugyu pero biglang pumasok sa simbahan si Alpha. Medyo nagulat nga ito kasi parang nakita niyang lumaki si Bonnie. Good thing at nakapag-transform ito sa child form niya. Pinapainom ni Alpha si Bonnie ng gamot pero lemon lang pala ito. Tinanong ni Gyugyu si Queen Coney kung bakit tinatago nila ang abilities ni Bonnie kina Alpha. Sabi ng wais na si Queen Coney ay para maging safe. May kasabihan daw na ang talented na agila ay tinatago ang kanyang mga kuko. Punta naman tayo sa Navy Science Division Laboratory 8, ang future egghead. Namangha si Stacy kasi dahan-dahan nang nag-i-improve ang future egghead. Pero sabi ni Vegapunk na hologram pa lang ang kalahati nito. Ito din pala ang plano niya sa Punk Hazard. Na-appreciate din ni Stacy ang ginawa ni Vegapunk sa kanyang ulo. Gumaan daw ng sobra na parang balahibo ng ibon ang ulo ni Vegapunk. Nabalitaan din ni Stacy na mawawalan ng sense of individuality si Kuma. Tanong pa ni Stacy kung ano ang may masamang kapalaran, ang taong walang free will o ang clone na may free will. Ininterrupt naman kaagad ni Vegapunk si Stacy at sinabing tao din si Stacy kagaya ng lahat. Nagtanong si Kuma kung anong mangyayari kung mabubura na ang kanyang personality. Sinagot ito ni Vegapunk na kung uutusan si Kuma na pumatay ng bata, susundin niya ang utos ng walang pag-aalinlangan. Pero sabi ni Vegapunk, mananatili ang free will ni Kuma
Kuma until matapos ang procedure at may more or less 1 taon pa si Kuma. Biglang nagulat si Vegapunk kasi nagsulat kaagad si Kuma kay Bonnie. Sabi nito, hindi siya titigil sa pagpapadala ng sulat kay Bonnie until sa last minute kasi deserve ni Bonnie ng pagmamahal galing sa kanya. Sobrang nagustuhan naman ito ni Stacy. Sa panahong ito, malapit ng mag 9 years old si Bonnie at ang sinusulat ni Kuma ay birthday letter para kay Bonnie. Balik tayo sa Sorbet Kingdom. Sinelebrate nila ang birthday ni Bonnie at nagluto ng malaking pizza si Queen Connie at sobrang nasarapan si Bonnie. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, dahan-dahang chinek ni Bonnie ang mailbox. Nagbabaka sakali kung merong sulat galing kay Daddy Kuma. Kaso nga, hinukuha ito ni Alpha. Sobrang nalungkot si Bonnie. Nag-expect siyang may sulat galing kay Daddy Kuma kasi birthday niya. Lumipas ang 6 na buwan, wala pa ring sulat na natatanggap si Bonnie. Punta naman tayo sa Baltigo, ang headquarters ng Revolutionary Army. Nabalitaan nilang tumutulong si Kuma sa kanilang pakikipaglaban from time to time pero bigla itong umaalis at walang sinasabi. Malungkot si Dragon pero naiintindihan niya si Kuma na meron itong rason kung bakit ito ginagawa ni Kuma. Balik tayo sa Sorbet Kingdom. Masayang masaya si Bonnie kasi magaling na siya kasi nawala na ang Sapphire Stone sa kanyang pisngi at pwede na siyang lumabas. Pero sinabihan ito ni Alpha na under observation pa si Bonnie at saka na siya makakalabas sa 10th birthday niya. Galit na sinabi ni Bonnie na sinungaling si Alpha kasi sabi ni Vegapunk na after 1 year gagaling na si Bonnie. Pero alam naman natin na pinapatay lang ni Alpha ang oras kasi 1 taon pa bago matapos ang operasyon ni Kuma. Sa next panel, nabalitaan ni Queen Connie na government agents pala si Alpha at ang mga kasamahan nito. So plinano ni Queen Connie ang pagtakas ni Bonnie. Sinabi din niya ang news kay Bonnie. Nagduda na din kasi si Queen Connie kung bakit hindi nila pinapalabas si Bonnie kahit magaling na ito at kung bakit walang dumarating na sulat galing kay Kuma. Tama nga naman kasi kilala nila si Kuma at imposibleng hindi ito magpapadala ng sulat kay Bonnie. So ahead of time, inutusan na ni Queen Connie si Gyugyo at ang mga kasamahan nito sa port para maglayag at hanapin ang Daddy Kuma ni Bonnie. Lumabas si Bonnie bilang Queen Connie at naniwala naman si Alpha. Sa haba ng panahon na hindi nakalabas si Bonnie, nabighani ito sa mga nakita niya, ang lupa, ang damo, araw at langit. Habang nakasilip sa bintana, masaya ang taga Sorbet Kingdom na nakikita nilang nakalabas na si Bonnie. At sa next panel, nakarating si Bonnie sa port at nakalayag. Kasama niya sila Gyugyo, Tots at Potato. Pero hindi din nagtagal, nabisto ni Alpha na si Bonnie pala yung lumabas. At mabilis na hinabol ni Alpha ang barko nila Bonnie gamit ang Gepo. Sobrang galit si Alpha. Biglang na-remember ni Bonnie noong tinatanong niya ang Daddy Kuma niya kung ano ang itsura ni Nika. Ang sagot ni Kuma ay may katawan na rubber si Nika at kaya nitong gawin ang lahat. At biglang tumalon si Bonnie gamit ang Distorted Future Attack na parang naka-gear 3rd kagaya kay Luffy. At sa pulsa muka si Alpha. Ito yung tinatawag na Element of Surprise. At lubusan na nga nakatakas sila Bonnie. Later on, nabalitaan na nga ito ng world government na ang hostage nila na si Bonnie ay nakatakas para hanapin ang kanyang Daddy Kuma kagaya sa Straw Hat Pirates na nanggaling sa humble beginnings at ngayon ay isa na sa mga sikat at malakas na pirata sa New Era. Nakakalungkot talaga yung sitwasyon ni Kuma at Bonnie. Malayo na nga sa isa't isa, pati sulat hindi pa pinapabasa. Para sa mga nakama natin dyan na malayo sa kanilang mga minamahal sa buhay, laban lang, walang susuko. Darating din ang araw matutupad din ang ating mga pangarap sa buhay at makakasama ang buong pamilya. Salamat sa panonood mga nakama. Hopefully nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong sa pag-awakening ng channel natin ang inyong mga likes, shares at pag-subscribe. Kita-kits sa next video.